Ayan, so isa po akong, meron akong visually impaired and ayun, patuloy pa rin nagpakatatag at sa pananampalataya. By the way, ang i-testimony ko pala is una sa lahat, pinapasalamatan ko talaga yung Panginoon. No? Ako ay galing sa paniniwalang Islam, Tausog ang tribo ay sa Zamboanga City at Basilan at Hulo yung mga katribo talaga. Pero yung ano talaga yung kagaya sa INC, yung parang handog talaga. Yung parang ganun yung pagkakalagay. So sa binyag o kumbaga pagtutuli sa tradisyong Islam is yung parang ginugunting, no? So talagang nagkakaroon ng bautismo kumbaga o binyag sa isang Islam. Ayun, so i-testimony o ang i-share ko po kung paano, kung bakit ako nalipat sa isang paniniwala o sa paniniwalang Katoliko o sa simbahang Katoliko na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, una, before, talagang malayo yung hindi ko din talaga inasahan kasi dati is wala talaga akong access pagdating sa usapang Kristiyanong paniniwala. Naglaki kami ng paniniwalang Islam. Example, kung halimbawa na lang, sa aming traditional kasi, pag bago kumain, papasalamat, o yung bago kumain, magsabi ng Bismillah, pag makatapos, Alhamdulillah, yung parang ganun. So talagang Islam tradition talaga yung natanggap namin. Pero, kalaunan, hindi ko naman talaga ginusto, hindi ko inaasahan na paano ako nalipat. Una, sumama-sama ako sa tiyahin ko. Dati, hindi pa yun Katoliko yung unang, kasi ganito kasi yun. Ang simula kasi yung parang nagkakaroon ako ng access sa Kristiyano, kung sino nakapamilyar sa, ano, sa, siguro alam niyo talaga yon yung Alliance, yung Alliance na denomination, yung parang Pentecostal din kapag mag-praise and worship. Teacher ko kasi dati, is dyan ako dinadala. Every Saturday at Sunday, tapos tatlong pinsan ko pa doon, inang doon. Sila po yung nagiging lead sa praise and worship kasi sila yung mga instrumentalist, vocalist at iba pa. Pagkatapos doon, sumama-sama ako, ganito, basa ng Biblia, pero wala pa akong naunawaan kasi syempre, ano bang alam ko dyan sa maniniwalang Kristiyano, Muslim o Islam ako. Ang alam ko lang, halimbawa, pag papasalamat, ganun na nga. Tapos ano pa yung iba, hindi ko na, kasi bilang Kristiyano, parang reject ko na lahat yung, yung mga Islam na paniniwala. Yan, balik tayo. Pagkatapos yun sa Alliance, is nalipat na naman ako hindi ako nalipat. Sinama na naman ako ng auntie ko, yung kung narinig nyo yung kulungan ng yung Sandra Moon sa Zamboanga City. Ayan dyan, sumama-sama ako dati kasi every Friday ng hapon is dinadala ako doon. Kasi nga, magsisimba sila pagka Saturday. Pagkatapos ng ganun, parang unti-unti yung ko sa Kristiyano, yung parang may mga magtatanong na kung ang dami, yung parang ang dami pala ng Kristiyano, no? Yung parang marami silang paniniwala. Pero Kristo sa kabila, Kristo sa kabila, Kristo. So, yung Katoliko, di ko pa alam yun. Basta ang alam ko lang na may simbahang Kristiyano. Sa Che dahan-dahan na lumaki ako. Siguro dumating na ako ng mga point, mga 12 years old to 13. Dinala naman ako ng tiyahin ko doon sa Dipolog. So, Aglipayan na naman. Ayun, Aglipayan. Sa pagiging Aglipayan ko, yung IFI, kung la creatura più bella è quella creata, Catholic siamo tutti Church ba noi yun? O e basta ognuno ganun na di nga, noi. Filipinista. Founded by Gregorio Aglipay. Ayan na nga. So, hanggang sa naranasan ko din yun doon, yung parang experience ko na meron silang kalawat, ano ba yun bro? Yung Communion. komunyon. Oh, yung komunyon niya, yung komunyon nila is parang isawsaw yung tinapay sa bino. Mm. Kasi nga, body and blood. So yun.
Ay, hindi naman ako sa nangungutya ha, pero ganun na yung experience ko. So, testimony tayo. So, sorry na lang sa nadaanan o sino man yung nanonood na ibang sekta na nadaanan ko. Katapos nun, kasi nga, Philippine Catholic Church, yung Philippine Independent, ang nangyari, balik eskwela ako sa dito Sindangan banda o dito sa Ayala. So, syempre pag babalik ako syempre sa saan ako galing, so under sa parents naman ako. So nag-aaral, patuloy nag-aaral hanggang sa dumating yung point, pero ako hindi ko alam. Kasi yun nga, Muslim Islam. Hindi pa ako naalis diyan totally sa pagka-Islam, nandun pa rin. Binangga ako ng dalawang INC. Pero iwan ko kung bakit ko nasagot, iwan ko kung tama ba yung pagkasagot, pero meron akong konting lead sa Bible. Sabi pa nga ng yung kabatchmate ko, sabi niya, bro, o kuya, naniwala ka ba na si Jesus Christ ay Diyos? Sabi ko, yes, kasi ang Bible nagsabi siya mali ka doon kuya. Bakit? Si Kristo ay namagitan lang at hindi siya Diyos. Siya lang namagitan sa atin bilang tao at hanggang doon sa Diyos. Kibali parang siya yung sa kalagitnaan. So ako ako kasi nabasa ko Pero hindi pa ako Katoliko. Wala pa akong lead sa Katoliko. Sa time na yun is, kung baga, muryo-muryo. Bisaya pa. Yung katapos nun, sabi ko, kung may mababasa ako na si Jesus Christ ay siya mismo yung umami na siya ay Diyos. Siya paano? Sabi ko, yung John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. So sabi ko, paano niya yan ipaliwanag na siya mismo umami na siya at ang Diyos ay iisa? Marami na siyang tinakbuhan, sabi niya na. Sige, kung gusto mo talagang malaman, pumunta ka doon sa ministro namin, di ba mapapahiya ka? Ko, bakit pupunta pa ako doon? Dito mag-argue tayo, di ba? Sabi niyo na hindi siya Diyos. Tapos, sabi ko, kung ganun, kayo yung natamaan sa ang sino mang nagtakwil sa aking mga sugo ay nagtakwil sa akin at ang sino yung nagtakwil sa akin ay nagtakwil sa nagsugo sa akin. Hindi ko na nga yun na-contextualize yung verse, pero alam kong naalam nila yun. Sabi ko, related yun doon. Sabi ko, bakit hindi nyo inaamin? Tapos, sinabi nyo naman na kayo ay iglesia ni Kristo. So, paano yun? Ayan. So, nakasentro doon sandali yung argumento. Tapos, pagkadating naman sa pinsan kong Sabadista o Adventista, sabi niya, marami siyang idinidiscuss na adlaw igpapahulay, Sabado, araw ng pamamahinga nga, Sabado, ang hindi pagkain ng biyak na kuko, ang hindi pagkain ng may mga walang kaliskis. Hanggang sa dumating nga yung punto na sinabihan, biniro namin siya o parang dala na rin kantsaw nga. So kung ganun, hindi ka kumakain ng may kaliskis, paano ngayon? Halimbawa, magluto tayo ng pusit. Tapos lagyan natin ng kaliskis ng tamban o baka iba ng kaliskis ng isda. So pwede na yun kasi may kaliskis na. So yung parang ganun, no? So ito yung naging testimony ko. Bakit ito yung naging testimony ko? Kasi ito yung way kung paano ako unti-unti nakapasok sa Christian. Balik tayo. Pagpunta ko doon sa kanila, sama-sama din ako sa Adventista. Meron yung silang AY. O ano yung AY nila? Basta ano yan, every afternoon. Meron pa yan silang fellowship. Dinala ako doon. Tapos, sinabihan pa ako palagi yung sa Zamboanga City, no? Baka maabot yun sa kanya. Makinig niya si Pastor Adonis at saka yun si Pastor Hernando. Hindi ko lang nakalimutan na apelyidoan ko na. Yan sila yung palagi nagsasabi na magpabautismo ka na kasi nga yung kaligtasan ay ganito, ganyan. Hindi ko na ito sabi ko. Sige lang, Pastor. Mag-observe lang ako sa pananampalataya kung ano. Pero hindi nila yun alam na Muslim ako na sumasama-sama doon. Muslim ako doon. Meron pa sa akin yung mga ritual na Allahu Akbar, kapag halimbawa kapag makuratan o yung parang na bigla, Bismillah, may mga gumagamit pa minsan, may mga ganun pa selected pa. Tapos minsan, habang magdadasal ako, sabi ko, kapag halimbawa ikaw talaga yung totoong Diyos, palaliman mo kung paano ako mananampalataya at kung hindi naman, dalhin mo ako kung ano yung
totoo kong pananampalataya. Ayun nga, o kumbaga, nagkabulol-bulol na kung nagkasaan-saan ng religion. Pumasok na rin ako ng GIL, kung Jesus is Lord. Parang ganon. Pumasok pa Yeah, naman ako dyan. kay Bilarde. GIL. So, ganon pa rin, testimony yung narinig ko sa kanila na kung hindi ako pumasok ngayon, siguro baka na ako, basagulero, siguro baka namatay na ako. Sabi ko, anong klaseng pananampalataya ito habang nagtutugtog, nag-worship din, nagsishare, sabi ko, magkakaintindihan ka dito, may mga, may kupunsad ka, may ano kaya, may presensya kaya dito? Napakagulo eh. Sabi ko, pagpapasok doon ako sa Alliance, hallelujah, ganun, drampay imo, parang ganun. Sabi ko, ano ba talaga yung totoong, so sige yun, patuloy. Pagdating ko na naman doon sa sindangan, yun, wala na sa Sabadista, wala na kasi exit na naman ako. Pagpunta ko na naman doon sa sindangan, inakay na naman ako iba doon. May nag-akay na naman sa akin na born again pa rin. Ayap, ewan ko kung ano yung ayap. Yun. Tapos meron pa yung Assemblies of God. Minsan dinibidibati pa ako ng isang leader sa simbahan ng born again Pentecostal. Yan. Sabi niya, sa sindangan ako noon ha. Sabi niya, Kuya, bakit ba kayo sumasamba sa larawan? Pero nagulat nga ako kung Islam ako, bakit ako yung tinatanong? Maliwanag naman doon sa enrollment, kung maghanap ng birth is, yun nakalagay kasi yung parang /Islam, tapos parang kasi nga, Philippine Catholic, so yun nakalagay, Catholic pa rin. Pero sa birth, yung parang nandun yung, naka-highlight talaga yung parang Islam. Kung hindi yun nabago, basta parang ganun. So, nagulat ako yung si sister na kasama ko, president pa naman ng paaralan, kung bakit ba naman sinasamba ko ang larawan? Sabi ko, napaisip ako. Sabi ko, hindi naman ako sumasamba kasi hindi ako. Pero sinagot ko pa rin. Sabi ko, tatanungin kita. Sabi ko, yung ninuno mo o pinakalula-lula mo, nakikita o naabutan mo ba? Siya, wala. Pero may picture ka sa kanila. Siya, meron. Ganon din. Sabi ko, ganon din. Pero wala pa akong idea. Parang, wala nga akong Bible verse na isagot. Sabi ko, pero ganon lang yung guide ko. Parang ganon din. Tapos yung nga sa IEC, yun, tinanong din ako, bakit daw ang mga Katoliko naniniwala sa krus? Sabi ko, pero wala pa yun sa isip ko. Siguro, sabi ko, siyempre kasi si Jesus kay sa krus namatay o bilang tanda. Parang ganun lang, simple lang talaga yung sagot ko. Tapos lipat na naman sila sa ibang question. Pero ewan ko kung yung pagkasagot ko, hindi ko expect na ganun yung isagot ko ha. Kasi, ulitin ko, hindi pa muna ako mawala. Islam talaga ako sa time na yon. Pero yung sagot ko, yung pero hinahinambing ko, kasi siyempre yung Muslim, makilala silang Muslim kasi meron silang turong. Tama. Kung sa mga babae, meron silang kumbong. So, ganun yung parang ganun na lang yung hinalindor. So, yung parang ganun na lang ako kumukuha ng idea kung bakit may cross o nagtatanda ng cross. Ayun. Pagkadating ko ng sindangan, hanggang nakilala ko yun shout out nga pala kung baka nakikinig yun si Kuya Riniel, yung taga sindangan na si FD. Iyon, yung asawa niya, nag-apelido ng Tamayo, si Tamayo, basta taga sindangan. Ayun. Sabi niya, pero hindi niya ako kino-convince na mag-convert Katoliko. Sa kanya lang, sabi niya, gusto kang mukuan. Sabi niya, Tagalog, gusto mong mag-Katoliko. Sabi ko, kung luluobin, baka pwede. Pero yung ko kasi, yung parang ako, parang sabay sa alon na lang ba? Wag mo nasabda, walang naintindihan. So ngayon, ang nangyari, sabi niya, ngayong piyesta sa Piyaw, kasi meron yung sa sindangan yan. Yung piyesta sa sama ka kasi, yun, meron yung binyag. Sabi ko, sige, papunta ko kayo. Tapos wala naman. Sabi ko, tapos minsan, maniwala kayo sa hindi. Pagpasok ko talaga, unti-unti, kasi parang unti-unti ako nagpalapit sa simbahang Katoliko. Maniwala tayo sa hindi. Sorry na lang sa matalamaan. May mga Katoliko na malakas din mang-reject. Lalo na sa tingin nila na ganito, ganyan ako. So gayon, patuloy pa rin ako nag-serve pa rin ako pakunti-kunti ng simbahan. At hanggang sa dumating yung hindi ko nga naintindihan, so hanggang sumali din ako sa magkomunyon. Na wala talagang binyag, wala, zero-zero lahat. Ayun, patuloy. Hanggang sa
ano ako, nag-serve ako sa simbahan bilang instrumentalist, tumutugtog, sumasabay sa mga choir. Ayun, nandun naman yung encouragement, nandun naman yung pagiging masigasig. Yun nga, minsan, sabi ko, ano kaya yung naging daan ko, no? Wala akong, kung baga wala ko klaro pagka, wala akong malinaw na tinatahak at kung sa pananampalataya yung ano, yung minsan, maiyak ako, tapos pero gulat ako pag, halimbawa, may mga Angelos, may mga Holy Mary, may mga Christian na paliwanag, maano din ako, yung parang ma-encourage, may ganyo. Hanggang sa dumating din yung point na parang malapit na rin ako ma-encourage doon sa tatag ni Pilimon Rabunansa ba yun? Basta parang ewan ko kung saan ba yun si Pilimon Rabunansa. Sikat din yun siya dati. Hanggang sa dumating din yung point na dinala na rin ako doon sa MCJ yung tatag ni Eli Soriano. Nakapasok din ako doon. Kasi meron din yung simbahan. Actually, marami ako napasukan talaga. Yung sa Katoliko, is bihira lang yung pagpasok ko. Tapos yung pagpasok ko talaga as in parang yaga-yaga pag yun. Yung parang nangungutya pa siguro o palagay natin parang hindi seryoso. Kasi nga, wala na intindihan, wala na unawaan. Samantala sa ibang sekta, maniwala kayo mga bro, sis, mataas yung paliwanag talaga kung wala ka sa pananampalataya o kung wala kang, babasahan ka lang ng John 3:16, sigurado, maagay ka na. Kasi nga, yung na-assign na rin ako, yung papunta ako ng Iloilo, doon ako sa Robinson Haro na-assign dati. Napipreaching din sa amin yung, tinuturuan din ako ng one way. Sa SM daw yun sila napipreaching. Pero Katoliko na ako noon. Tapos, pero hindi pa, nabinyag pa lang. Tapos, nagtuturo din yung Baptist Reform. Doon sa Iloilo nga. Ano no? So, pasensya na kung nagka-mix-mix na yung sharing ko, pero alam ko talagang nagdudugtong-dugtong to, kayo na lang yung magdudugtong. Ngayon, patuloy. Yung pagka Katoliko ko, dito na ako papasok, yung pagbinyag sa akin kasi is hindi planado. Kasi ganito, yung kasama ko na visually impairment din, isa din siyang uh, nag-serve siya sa simbahan bilang gitarista. Nagsishare siya sa akin. Tapos may mga grupo kami dati sa GC na kahit hindi ako Katoliko, ay nagiging speaker nila ako magbasa ng Bible. Although yung mata ko sira, pero yung technology kasi is naging talaga, so may audio na. Nagbabasa ako ng Bible verse. Tapos ako mismo na nagbabasa. May mga Katoliko talaga o may mga kasama kami doon na nire-reject kasi nasasaktan. Ang hindi ko nakalimutan na sinishare ko na parang kinamuhian ako ng mismong Katoliko ay yung talinghaga na binigay ni Jesus Christ na ang kaharian ay parang nagsabog og binhi, no? May nahulog sa batuhan, sa matabang lupa, at sa may mga dagami o may mga gaganon, may damuhan. So meron man yung doon ito sa pagkakatoliko ko na to, doon to nagsisimula. Preaching, nagtuturo ako kasi yung akong speaker. Pero nagulat din ako kung bakit pag kinabukasan sabi na hindi ka na muna pwede mag-speaker. Kasi magaling ka daw, maano ka daw nagpapatama ka daw. Pero kahit nga ako noon, wala akong simba-simba. Sa time na yon is, yung assignment ko bilang mature, na-assign ako sa Surigao. Sa time na yon, hindi ko nakalimutan ang moment na yun na mismo Katoliko nagagalit sa akin na sana kung tutuusin sa kanila sa Katoliko yung Bible, sa kanilang aral. Bakit hindi nakapaghanda sa isi-share? Na sila nagpili, naging speaker ako. Hanggang sa ini-encourage ako, sabi niya, Dong, Tagalog ko na lang. Sabi niya, Noy, magpabinyag ka na. Kasi kahit ganyan, marami siyang explanation, pero may mas mga natutunan ka pa, marami siyang encouragement. Hanggang sa 2022, kung wala akong nagkakamali, Black Saturday, yung pagsunog ng apoy at, ano ba yun bro, John, ano yun? Apoy at
Yung tagbo sa alas 6, ano yun? Sabado de Gloria? Ah, yes, apoy at tubig. Oh, so doon. Nagbi-blessing si Father Nasser Montalban Saragosa sa Baroy, Lanao. Sa time na yun, ah nakasama ko doon. Nagbibinyag o yung parang nagbautismo. So, ang naramdaman ko, base sa aking naramdaman is ah mabigat. Yung parang feeling ko o kung feeling ko lang ba yun o napagod ba ako noon. Basta yun yung sa palagay ko yun. Parang nagdadalaw pa ako. Yung parang feeling mo na sa dami na ba namang binabanggit ng mga santo, almost 40 plus kung hindi ako nagkakamali. Tagal-tagal ko nagtayo doon. Sabi ko parang yung balikat ko mabigat, yung parang dinidiin ako pababa. Hindi ko ma-explain. Hanggang sa dumating yung point na pagkatapos natanggap ko yun, ganun pa rin, sagoy pa rin. Umiinom lahat-lahat. Mga kalaswaan ng mga pananalita hindi marunong. Hanggang sa dumating yung time na first kumpisal ko, nabitawan ko talaga lahat yung ano yung kino-confess. Tapos, confirmation, nasabay-sabay na. Bago ako nagiging ano sa Katoliko. Pero nga, hindi maiwasan minsan, pagkapasok ko sa Katoliko, ay maraming mga hamon mismo sa kasama. Sisiraan ka, maliban sa sisiraan ka, yung parang, meron pa rin yung pagiging nag-reject. Pero sa akin is, sa tagal kong pag-unawa, sa tagal kong pagsasama bilang Katoliko, naiintindihan ko na hindi sa paligid ko upang kumuha ko ng lakas sa aking pananampalataya. Kasi nga, kung tutuusin, kahit nga si Jesus Christ, sa sarili niyang bayan ay hindi siya pinaniwalaan. Datapot ano pa tayo na sumusunod lang. So yung parang yun na lang yung kinuha ko na lakas. Sabi ko nga, kahit siya nga ay hayagang nagpakilala, na siya nga ay sugo, na siya nga ay nagpakilala na Diyos, pero kinukot niya at hindi pa rin siya pinaniwalaan. Ano kaya na ako, ultimo lang, may mga depektado pa. So, sa akin namang nakaranasan bilang matagal ako na nagiging Katoliko, mapatunayan ko, parang prove ko talaga na yung nandun yung peaceful, yung pagiging pagkamatakutin. Dati, kunting bagay lang, yung parang sensitive. Madali kang magpanik, lahat. Ah, hindi ko ma-explain, hindi ko ma-highlight kung ano-ano lahat yung mga karanasan ko nung ako ay hindi pa nagkatoliko. So hindi ko naman sinasabi na katoliko na ako is totally yung parang nagbago na ako kasi baka makatulad ako doon sa GIL na nasalihan ko. Simula lang nang dumating ako dito, hindi na ako lasinggero, lahat-lahat na lang, nawala daw lahat. So parang wala din sa akin siguro yan kasi syempre bilang tao, nagkakamali din. Hanggang sa lumalim ng pananampalataya ko bilang katoliko, ano, maraming yung parang hindi maintindihan yung sinabi yung iba parang nakarelate na sa ano ng mga exorcist na minsan yung parang may yung parang may humihila sa iyo mga negative yung mga negative mga negative thinking yung parang ganun baka hindi ko kaya natatakot ganito pero ang ginawa ko pa rin pagdadasal rosary kasi wala pa ako masyadong nalalaman bilang Islam so ako hanggang dito sa pagtapos ini-encourage ko po yung mga hindi pa full kagaya ko na hindi ko pa naman masabi na fully talaga. Kasi gaya ng sinabi ko kanina is nagkakamali pa rin. Pero nagsisikap paano mapalapit. O bilang Islam, nang dito lumipat sa uh, katolikong paniniwala. At sana po, kagaya ng iba, ay magkakaroon din po nawa sila ng pagmimilay o makakaroon din nawa sila ng guide at pag-aralan. Kasi ako sa totoo lang, walang nangaral sa akin talaga na
ganito kahaba kagaya sa inyo na halos gabi-gabi nagsusubaybay. Isa lang ang naging panindigan ko na kung bakit ako nagkatoliko. Una, ang naka-encourage sa akin kasi sabi ko, bakit sa dami ng simbahan ang tinutulik sa Katoliko? Parang na-pull ako, parang diyan ako na yung parang na-encourage ako, sabi ko, diyan kaya ako papasok para ganito pa talaga yung mindset ko. Diyan siguro ako papasok para makakita ako ng maraming kalaban. Parang ganoon yung mindset ko kasi tinutulig sa Nako, pagpasok ko ba naman yung aral, akala ko ba ganun yung mangyari? Ang sa teaching, be humble. Ang parang naunawaan ko, kung sampalin ng ang kabilang pisngi, ipasampa, ang iharap mo ring isa. Sabi ko, ay, mali man. Sabi ko, akala ko dito na ako makakaharap ng maraming ka-argue kasi maraming tumutulig pero hindi. Sa totoo lang. Napapunta ako sa Katoliko dahil kahit ako hindi ko alam kung bakit. Sa naintindihan ko lang na maraming binago sa aking pamumuhay na kahit ako hindi ko maalala kung saan ako magsisimula. Maraming na dumating sa akin na hindi ko naman hinangad na pagdating sa akin ay naging positibo. Kaysa sa naman na dati na dumating na sa point na parang gusto ko na mag-suicide. Dumating sa point na dati na sabi ko hindi naman masakit yung muutong, yung parang ano yun sa Tagalog, Bisaya, muutong, yung parang gano'n, no? Parang magprolong na lang, hindi na lang hihinga. Tapos dumating na lang dati sa punto na yung parang gusto ko na yung hayaan ko lang sarili ko. Magkasakit na kung magkasakit pero ayaw ko na parang wala nang pake. Dumating sa punto. Samantala na pagdating sa Biblia, unti-unti ako nagising. Kasi kahit hindi ko man talaga hindi ko na contextualize pero palagi talaga dumating yung paalala na pagkaingatan nyo, hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos at kung sino mang sumisira sa templo ay may kaparusahan. So, hindi nyo ba alam na kayo'y templo? So, yung parang ganyan, biblical, sabi ko, no, kung ginawa ko pala to, so kung ganun, parang meron siguro ko. Pero ako, hindi ko ini-interpret kasi yung parang literal na lang pag-unawa ko na baka naman kahit mag-connect kasi alam ko wala pang natuturo sa akin So, hindi ko naman inuunawa yung mga hindi ko naunawaan. Yung basic lang talaga yung parang hindi na kailangan pahirapan mo pa yung sarili. Wala. Yung pagsabi lang na huwag kang hahatol, na ikaw hindi hatulan sapagkat pag hahatol ay hatulan ka. So, yung parang ganun yung mga simple na lang. Yung parang yung mga iilang paalala na naggaling sa Biblia na nagkatoliko ako, yung mga iilang babala na maririnig at mababasa ko sa Bible is yun na lang yung naging sandata ko para wag yun kasi nagsasabi na ganun. So, hanggang sa dumating yung wag mong hamakin ng iba, yung parang maraming babala, yung parang babala na paano tayo maging maingat. Hindi na lang porkit nga nakabase tayo sa tinuturuan ako dati, ang nagturo sa akin, doctrine lang. Ano ang seven sacrament, ganito, ganyan, ganyan. Yun nga iba, nakalimutan ko na lang. Ang highlights na lang ng kahalagahan, ng kumpisal, no, yung highlight na lang ng kahulugan o kung bakit may bautismo. Iyon. So, yun ang inuunawa ko, ang pinaka-fundamental ko na lang talaga. Hindi ko na yung parang pahirapan ko yung sarili ko. At least, naunawaan ko kung ano man yung mga ibinigay o ano man yung mga nagawa ko na hindi ko alam sa pananampalatayang ito is nangungumpisal din naman ako. Kapag lately nalaman ko na ay mali pala ako. And then pagkatapos nga yung dati meron pa ako na kabangayan sa born again baptist ba yun? Patungkol yun ng yung topic namin, yung patungkol sa bautismo. Tapos yun, hindi ko pa rin yung planado yun, pero Katoliko ko na, hindi ko lang talaga planado, sabi niya. Sabi niya na bakit daw yung bautismo, ganito, yung parang iwilik lang, yung mga parang ganun. Tapos sabi ko, kanino ba yung bautismo na, sabi ko, paano bang bautismo? Sabi niya, yung bautismo yung nilublob sa tubig. Kahit nga daw si Jesus Christ ay nilublob sa tubig. Sabi ko, sige,
ang sabi ko, ang talata ang ating babasahin, tapos ikaw na yung mag-ano, ikaw na yung mamalandong, o ikaw na yung mag-ano, muni-muni kung ano yung kahulugan. Sabi ko, si Juan mismo nagsasabi. Sabi ko, hindi ko na na-contextualize kung saan talata, basta natahimik yun kasi parang right hand din yun ng pastor eh. Sabi niya, sabi ko, si Juan mismo nagsasabi, ako ay nagbabautismo sa pamamagitan lamang ng tubig, ngunit ang kasunod sa akin ay nagbabautismo sa spirit, sa apoy at espiritu niya. Ang paghubad sa kanyang sandalyas ay hindi ako, yung parang ganoon, sa San Lucas yun na ano ko, kinote ko na verse, pero hindi ko na contextualize kung saan. At talaga din naman napapatunayan niya na meron, sabi niya, ay tama pala no. Sabi ko, o ngayon, ano yung susundin mo? Ang bautismo ni Juan na sinasabi niya, siya mismo ang nagsabi na ako ay nagbabautismo sa tubig lamang, ngunit ang kasunod sa akin, nagbabautismo sa apoy at espiritu. Sabi ko, o ano yung susundin mo? Tapos tanong ko, ano yan, tradisyon yan ng Jewish kasi natural si Jesus Christ na binabautiswan kasi sabi ko, Israelite siya, sabi ko, Hudyo siya, sabi ko, traditional nila yon. Tayo is, kung totoo, tayo, sumusunod tayo kay Kristo. So, hindi tradisyon ng mga Israelita yung susundin natin. Kung hindi, yung tinuro ni Jesus Christ. Ay, tama pala, no? Totoo. Sabi ko na, ito na yung kadebate ko, o ito na yung ka-argue ko ngayon. Sabi ko, wala, tapos na tayo sa ating mga yan. Wala na. Kasi, sumasang-ayon na siya. Ayun, so, hindi ako sumasali sa mga debate-debate o sa mga argue, pero hindi pa naman ako yung parang na-down o yung walang naisagot kahit basic man lang. Kasi hindi ko kasi kaagad pinupunta sa Biblia. Sabi ko, parang sa akin kasi parang yung realidad muna. Gaya nga ng sabi ko, yung patungkol sa larawan, yung presidente pa naman ng aming paaralan. Doon ko muna siya kinuha. Sabi ko, naabutan mo ba yung lola mo o mas lola mo pa? Sabi niya, wala. Pero meron kayong picture sa kanya? Meron. O parang ganun lang din. Yung parang hindi pa kami gumagamit ng talata. Yung parang sa realidad pa lang muna. So, wala na, hindi na siya umiimik kasi iwan ko kung naintindihan niya ba yun o kung nakuha niya ba yun ko, basta hindi na siya umiimik. So, yung pagkakatoliko ko, ulitin ko sa aking pagtatapos, ako ay naglaking Islam o ako ay naglalaki na bilang paniniwalang Muslim pero hindi ako naging Muslim kasi nga hindi ako nagpasok sa mosque. Pangalan ko lang na naging Islam. So, yun nga, ulitin ko, ini-encourage ko yung iba na sana naway kagaya sa akin na kahit maraming na pagdaanan ay naway sana'y pag-aralan natin o kailangan nating alamin kung paano tayo ma-convert hindi lang sa pagpaliwanag ng mga turo, kung hindi tayo mismo. Saan natin yan makukuha? Sa panalangin. Kasi ako dati, honestly, sabi ko nga, walang piece-to-piece na nagturo sa akin maliban sa Seven Sacrament lang. Maliban dyan, magulat na lang ako na may mga madaanan ako na mga audio explanation, YouTube ba ngayon, tapos hanggang dumating na yung punto por punto. Pero kibale, kumukuha ako ng lakas sa pagdarasal talaga. Kasi paano, kahit marami ka pang nalalaman, pero ginagamit mo ng sandata para lamang makipagmayabang o makipagyabangan, ay wala pa rin. Pasok pa rin tayo sa seven capital sin, ang pride. Ayun. So, yun nga, lately ko na nalalaman yung iba. Kasi meron din, marami akong mga napalo na, may mga napalo ako, yung sa Maynila ata yun, yung Tagalog, yung, kung hindi ko na alam, basta ang nag-upload yun, yung Mr. Curious Catholic ba yun, yung hindi ko nagkakamali. Parang doon, nakapalo ako doon kasi may mga aral din doon. So, una, nagpapasalamat ako sa lahat at lalong-lalo na sa mga tapat na naglingkod at nagpapaliwanag sa aral ng Simbahang Katoliko. Maraming salamat po.